Mga kababayan, no? Matagal nang gigil si PBBM sa korupsyon or sa mga korap na kung saan maskin ang pinsan niya ay sangkot, maskin ang kapatid niya ay sangkot, mga kababayan. Bakit? Ito po, yung ipapanood ko sa inyo ngayon, mga kababayan, year 2010 po ang video na ito, na kung saan si PBBM mismo nagsabi, kung laging ganito ang kultura ng gobyerno sa ating bansa, na kapag malakas ang koneksyon ng kurakot, hindi nakukulong. Kapag ka ang kurakot ay nagbigay, naaabswelto. Na kapag ka ang kurakot ay kaibigan ng nasa taas, hindi na paru-parusahan. Si PBBM po, mga kababayan, na sinasabi ng mga DDS na weak leader. Tandaan ninyo, 2010 pa po ito. At lahat ng sinabi ni PBBM na kapag siya ay maging presidente, ay tutuldukan niya. Kasi which is, kapatid, kamag-anak, sangkot sa korupsyon. Ito po, mga kababayan, ipapanood ko sa inyo at pakinggan nyo po. Is that what's happened is that the culture in our government has become has become such that the entire government, all its agencies, all its organs, all its offices are allowed to be used for personal gain and for basically corruption. How many high-profile investigations have we seen in the Senate? How many well-proven incidents of corruption have we seen in government? None of them have been punished. It's a culture in government that corruption is okay. This administration basically has said to all of its people that it's okay for you to make money in government. To take a little percentage here, to get a kickback, to overprice, okay lang yun. That's part of the way we do business. And that is a dangerous thing. You have to prosecute the laws strictly. And you have to prosecute someone who is, in fact, somebody who's prominent. And show that you are serious in prosecuting anybody. Hiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Walang special na pagtrato, walang sinasanto. I do not negotiate with criminals. Problem is that what's happened is that the culture in our government has become... Diba? Yan ang pinakamalaking problema sa kultura sa ating pamahalaan. Na kung saan, kapag ka malapit ka sa presidente, kaibigan ka sa presidente, kaalyado ka ng presidente, kahit napatunayan na sa Senado, sa Kongreso, hindi nakukulong, pinapaikot-ikot lang. Which is katulad kay kay Atong Ang, 'di ba? Kung hindi pa mapalitan ang administrasyon, hindi makulong-kulong. 44 months na, mga kababayan, 44 months na itinataguyod, pinaghirapan ni Boying Rimulya nung DOJ pa siya hanggang sa na-ombudsman siya. Ngayon pa lang tinatablan si Atong Ang. Ganyan, mga kababayan, na mismong si PBBM ay noon pa man alam na niya ang korupsyon sa Pilipinas. Kaya nga, sa totoo lang, mga kababayan, meron nga tayong kasabihan na hindi mo talaga malalaman ang ugali ng isang tao, 'di ba? Kapag hindi mo siya nalalapitan, nakikilala at nakakasama ng ilang buwan, ilang araw. Kaya sa bagay, maraming nagsabi kay PBBM na anak siya ng diktador, anak ng magnanakaw, never again to martial law, never again sa magnanakaw, di ba? Yan ang laging sinasabi. Napag-isip-isip ako, no? Hindi, ayaw kong balikan na, ayaw kong makipag-away sa kakamping at sa dilawan. Gusto ko lang reaction bilang in my point of view. No? Kung ang mga Marcos ang magnanakaw, bakit ang liit lang na nagastos nila nung sila ang nakaupo? At bakit ang laki ng pera nila? Saan nila kinuha yung pera nila? Kung sa Pilipinas sila nagnakaw. Una, sa mga alahas ni Imelda. Paano nanakaw ni Imelda ang mga alahas na kung ang mga alahas naman ay hindi nga alam kung sino ang designer at saan nabili? Kasi kung tutuusin mo yung mga mamahaling alahas ni Imelda, kung tatanungin mo saan nabili, walang makakapagturo kung saan galing. Pangalawa, how can the Philippines afford na bumili ng ganun kamahal na alahas kung wala pa namang pera ang Pilipinas at that time dahil galing pa ito sa lugmok dahil sa gera ng World War II. 'Di ba? At
Paano nagnakaw ang mga Marcos kung ang kanilang gastos ay napakaliit lang at mas malaki ang kanilang yaman kaysa sa pera ng pondo ng Pilipinas? Yun ang aking katanungan. Paano nagnakaw ang mga Marcos kung ang pera ng Pilipinas noon ay mas malaki pa ang pera nila? Paano nila nakawan ng isang bansa na wala namang pera? At paano nakapag-ipon ng tons of gold si Marcos nang wala namang ginto ang Pilipinas nung panahon kasi kakagera lang sa World War II? Nagtatanong lang ako, kung nagnakaw ang Marcos, saan niya galing yung ginto? E paano magkaroon ng ginto ang Pilipinas? E wala pa naman tayong minahan nung panahon na yun kay ginera nga ng World War II ang ating bansa. At bakit na ipanalo ni Imelda sa trial of the century sa New York ang mga kinaso laban sa kanila? Yun ang pinakamalaking tanong ngayon, mga kababayan. Bakit na ipanalo ni Imelda sa trial of the century ang ikinaso laban sa kanila? At bakit ni isa sa kanila na mga Marcos walang nakulong? Diba? So ngayon, mga kababayan, naniniwala ako na si PBBM talaga ay hindi weak. Kasi ganito yan, mga kababayan eh. Iba kasi ang isang tao kapag pinalaki kang disente. Iba kasi ang isang tao na kapag pinalaki kang pinaaral ka ng mabuti, 'di ba? Tinuruan ka ng mabuti at hindi ka tinuruang magmura at manuntok. 'Di ba? Iba ang anak na pinalaki na may takot sa Diyos, may respeto sa kapwa, hindi namumugbog, hindi nagmumura. Iba talaga, mga kababayan. Kaya kung pinalaki ka, mula bata hanggang pagtanda, kung paano ka i-raise at i-born, no, ng nanay at tatay mo, mga kababayan, ay dadalhin mo yan hanggang sa pagtanda. Pero kung pinapalaki ka, putang ina ninyong lahat. Ganun talaga. Kung pinalaki kang putang ina, patayin mo yan. Dadalhin mo yan kahit mamatay ka. Mamanahin mo ang ugali na yan. Kaya biruin nyo, mga kababayan, 10 years ago, 2010. So, isipin niyo 2010 pa yun. Na si PBBM nagsalita, kung ang kultura ng ating bansa ay palaging ganito, na kapag ka ang magnanakaw ay kasabwat, ay ang mataas na opisyal, walang makukulong. Ilang mga politician ang nililitis at napatunayan na sangkot sa pagnanakaw, pero ni isa, walang nakukulong. Kung may nakulong man, pinapalaya naman. Pag iba naman ang administrasyon. Kaya mga kababayan, gigil na gigil si PBBM. 2010 pa lang. 2010 pa lang, gigil na si Marcos dyan. Kaya nga sabi niya, wala daw siyang sasantuhin, hindi siya makipag-negotiate sa mga kriminal. Wala siyang sasantuhin, kapatid, kaibigan, pinsan, kamag-anak, umalapit man sa kanya. Kaya isa sa rason na kung bakit pinag-initan siya ngayon ng grupo ng mga DDS. Kasi ang mga DDS, hindi nila mahawakan si Marcos sa liig at lahat ng kaalyado nilang sangkot, may kaso at dawit, nakukulong at hindi nila kayang hilot-hilutin si Marcos. Maskin ang pinsan niya, hindi siya kayang hilutin. Maskin ang kapatid niya, hindi siya kayang hawakan sa liig at hindi siya kayang hilot-hilutin. Hindi madadala sa pangingiliti gamit ang baba. Maskin ang kapatid niya, mas pinili niyang kalimutan kapalit sa taong bayan. Biruin niyo yan, mga kababayan. Kung kayo ang nasa sitwasyon ni PBBM, masakit yun. Masakit kung kayo ang nasa sitwasyon niya. Biruin niyo, kapatid mo mismo, sabihan kang adik para lang malinis siya sa patingin ng iba. Tinanggap niya lahat yun. Mga kababayan, Ma'am Dali Babe, silo po. Tinanggap niya lahat yun. Chupaing, hilo po. Tinanggap lahat ni PBBM yung sakit
galing mismo sa bunganga at sa haba ng baba at haba ng litanya ng kapatid niya. Yung mga sinasabi. 'Di ba? Galing mismo sa kapatid niya. Tinanggap niya yun. Kapalit ang taong bayan. Kasi kung totoo na si PBBM ay nakipag-negotiate sa mga kriminal, edi sana ang kapatid niya at pinsan niya ngayon absuelto yan. Bakit niya binigay at pinaubaya sa otoridad, sa korte, ang mga kaso na yan? Kung alam naman niya sa sarili niya na sangkot ang pinsan at kapatid niya dyan, pati pa mga pamangkin niya. Pati pa yung mga kaibigan niya na umaaray ngayon. Pati pa ang kanyang running mate na si Buday. Biruin niyo mga kababayan, kung si PBBM, kung ang inisip niya ay ang sarili niya, o posisyon niya, wala kayong maririnig na investigasyon ng flood control at confidential fund ngayon. Wala kayong aabangan kung sinong makukulong, sinong kakasuhan. Tandaan ninyo, si Bong Revilla ang kauna-unahang kinasuhan ng ombudsman na which is line up sa senatorial list ni PBBM yan noong 2025 midterm election, si Bong Revilla. E di sana kung si PBBM inisip niya ang posisyon at mga kaibigan niya, hindi sana masangkot or makulong or makasuhan si Bong Revilla ngayon. E di sana kung inisip ni PBBM ay ang kapakanan ng kaibigan at power niya at hindi ang taong bayan, e di sana yung pinsan niyang si Romualdez hindi madawit ngayon. E di sana ang kanyang kaibigan at tinuring niyang ka-running mate na si Sara, hindi sana imbestigahan yan ngayon sa impeachment. Kasi si Marcos ang pinakamakapangyarihan na tao sa Pilipinas kasi siya ang presidente. Kung si Marcos ang pinili niya ay power, hindi ang taong bayan, eh di sana wala tayong narinig ngayon na may aabangan tayong makukulong, maaresto at makasuhan. Eh di sana wala tayong naririnig ngayon na may papadalhan ng sampina, Jinggoy Bong Revilla at Joel Villanueva. Bakit mayroong ganyan? Alam naman natin mga kababayan na lahat yan ay puro kaibigan ni PBBM. Lahat yan ay nakakaharap niya kasi may mga matataas na posisyon yan. Halos puro senador yan, pangatlo sa pinakamakapangyarihan. Una ang presidente, pangalawa ang vice-presidente, pangatlo ang senador. Diba? Yan, mga kababayan, dapat ang iniisip natin. Kung si PBBM ay ang iniisip niya ay ang kapangyarihan, di sana wala tayong naririnig na corrupt ngayon. Bakit? Corruption ngayon. Bakit? Biruin mo, sa korupsyon sa flood control, pinsan at kapatid niya sabit dyan. Running mate niya si Sara, sabit dyan. Si Pulong, at ilang mga district engineer at ilang mga senador sabit dyan. Pero anong ginawa niya? Tinanggap niya lahat ng panlalait, paninira, kahihiyan at mga masasakit na salita para lang sa taong bayan. Na hindi naman siya ang nagnakaw, hindi naman siya ang nagutos, hindi naman siyang tumanggap ng kickback, pero siya ang pinaratangan at pinagbintangan na siya ang mastermind sa korupsyon ngayon sa bayan. Kita niyo mga kababayan? Isipin ninyong mabuti. Kung ang pinili ni PBBM ay kapangyarihan, edi sana walang issue sa korupsyon ngayon sa flood control. Kita niyo naman, flood control pa lang konektado na mga senador, kongresista, pati ang iba't ibang sektor. Paano pa ang ibang ahensya ng gobyerno? DPWH pa lang yan. Ma'am Alma Baking, maraming salamat po sa yung super sticker. Thank you so much. Diba? Yun ang katotohanan, mga kababayan. Kaya dahil dyan, sa sinasabi ko na kung si PBBM, mga kababayan, ay ang mastermind or sangkot dito sa flood control issue or siya ang pinakaulo, wala sana ngayong mga politician na nakakasuhan at nasusupina. Kasi bakit? Kung si PBBM ang mastermind dyan, di sana yung mga kinasuhang engineer ngayon itinuro si PBBM. Di sana ngayon yung mga senador na nagkakaroon ng kaso at supina ang itinuturo si PBBM. Bakit ayaw nilang ituro si Marcos? Bakit ayaw nilang ilaglag si Marcos kung si Marcos ang mastermind? Bakit? Takot sila kay Marcos?
Bakit ka matatakot kung senador ka nga naman, pangatlo ka sa makapangyarihan? Ilang senador ngayon ang dawit sa flood control issue at nakakasuhan at makukulong? 6. Sa tingin ninyo yung 6 na senador na lang na yan walang kapangyarihan? Sa tingin ninyo, nandyan pa ang Vice President, walang kapangyarihan yan? Pwede nilang ipa-impeach si Marcos o ipakulong at hanapan ng butas si Marcos kung may mali. Kasi makapangyarihan lahat yan. Senador, Vice President, sangkot sa korupsyon. Hindi nyo ba naisip na pwedeng magsama-sama lahat yan at kalabanin si Marcos? Pero bakit hindi nila kayang pabagsakin at kalabanin si Marcos? Kasi wala silang nakikita. Yan ang totoo, mga kababayan. Biruin ninyo kung si Marcos corrupt, kung si Marcos ang mastermind, bakit ang pulis at sundalo ayaw siyang patalsikin? Ayaw i-take over ng sundalo at PNP ang administrasyon ni Marcos? At kung mga senador, ilang senador sangkot sa flood control, nandyan pa ang Vice President at napakaraming politician na DDS, bakit hindi sila magsanib puwersa lahat ngayon at hanapan nila ng butas si Marcos at ipatalsik nila? Bakit hindi nila kayang hanapan ng butas at bakit hindi nila mapatalsik? Kasi wala nga naman silang makikita. 'Di ba? Bakit hindi ninyo naisip yan? Kung si Marcos ang magnanakaw, kung si Marcos ang mastermind, bakit hindi nag-file ng kaso ang mga oposisyon, ang mga Aquino? Alam naman natin na galit ang mga Aquino sa Marcos. Galit ang kakamping sa Marcos. Galit si Mama Leni at ang mga liberal politician kay Marcos. Kung si Marcos ang magnanakaw, bakit ang mga oposisyon, ang totoong oposisyon hindi nag-file ng kaso laban kay Marcos? Nandyan si Dilima, nandyan si Hontiveros, nandyan si Trillanes, nandyan ang Duterte, nandyan ang Akbayan, nandyan ang Kabataan, nandyan ang ano pa? Napakarami nila, mga kababayan. Dito pa lang sa Kakamping at Dilawan. Bakit ni isa sa kanila walang nagsampa kay Marcos kung si Marcos ang mastermind? Sige nga, paki-explain. Alam nyo ba na ang pinakamahirap na kalaban sa lahat ng politician sa Pilipinas ay ang liberal politicians? Yan ang pinakamahirap kalabanin. Bakit? Ni isa dyan, wala kang makikitang kurap. Kung may nakulong man, puro planchado, puro gawa-gawa, imbento. Pero pag hinanapan mo kurap sila, wala kang makita. Yan ang pinakamahirap na kalaban. Wala kang makitang corruption, wala kang makitang pahig na pagnanakaw, kaya mahirap kung sila ang sumilip. Kaya kung si Marcos ang mastermind sa nakawan, sa korupsyon sa ating bansa ngayon, bakit ni isa sa mga liberal politician walang nag-file ng kaso laban kay Marcos? Anong aasahan natin? Yung mga DDS ang magkaso kay Marcos, mga bubunga yan? Kung meron mga kung aasahan na may mag-file ng kaso kay Marcos, ay ang liberal. Kasi ang liberal may utak, may sincerity, at may pinag-aralan. Huwag kang umasa na DDS ang mag-file ng kaso kay PBBM. Mga bobo lahat yan. Diba? Wala kang aasahan sa mga DDS. May aasahan ka pa kung ang liberal ang mag-file ng kaso kay Marcos. Pero pagdating sa mga DDS, wala. Mga bobo yan, inutil, uto-uto, mga bangag. Yan yung mga totoong bangag. Kaya sasabi-sabihin ninyo, si Marcos ang mastermind sa korupsyon. Bakit si Sara Duterte ngayon ang naipit sa impeachment? Sige nga. Kung si Marcos ang corrupt, kung si Marcos ang mastermind, bakit si Sara tinadtad ng impeachment? Yan ang tanong ngayon, mga kababayan. Di ba? Yun ang isipin ninyo.